Ayan. Oh, kumusta na kayo? Naririnig niyo ba ako? Test mic, test mic. 1, 2, 3. Ayan. Teka lang, hindi ko kayo makita. So, ako ay magtitingin kung sino na yung nandito. Marami-rami na rin tayo. Kumusta na kayo? Ano naman, hello, hi kayo kung naririnig niyo ako ng maayos. Ayan, may mga thumbs up na. So, okay naman yung audio natin, ano? Okay. Hi, Phoenix. Kumusta? Ah, Nag-aano ako sa mga hinahabol ko yung mga panggabi, yung mga ano ba tawag dito, yung mga nasa North America na malapit na mag-dinner 'no, at saka yung mga paalis naman sa umaga diyan sa Pilipinas at yung mga nasa ibang bansa ba, in between yung mga time zones natin. Kasi alam niyo, dito sa pagva-vlog kasi 'no, napapansin natin siyempre yung mga malalaking channels, yun yung mga nandun sa prime time 'no. Pero, siyempre gusto din naman natin na makapagbigay tayo ng, saya sa mga nasa ibang bansa, yung alanganin yung oras, yung puro team replay ba, 'di ba? Hi Dayan, kumusta kayo? So eto, it's, 7:30 dito sa aking kinalalagyan ng gabi at medyo malamig na kaya balot na si Tita It 'no. At, sana'y kayo'y safe mga oras na 'to at mga araw na 'to 'no. So kaninang, umaga ay actually nakapag-usap na kami, nakapagkuwentuhan na kami about the, impeachment. Marami na rin siguro kayong narinig 'no, kung kayo man ay nakapag-live sa ibang mga, vloggers, marami na talaga kayong na napulot 'no, ng mga bali-balita. Hi Jazz Matsumoto. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon kung nasaan man kayo ngayon, panig ng mundo. Yes, pa-like na lang 'no, tsaka pa-share. Alam niyo naman maliit lang tayong channel pero nakakatuwa talaga kasi kahit ganyan na maliit lang tayo, kayo-kayo pa din nagkikita tayo. Anyway, alam niyo bakit ako, nag-live again 'no, kanina napag-usapan na namin ni, Pards, nung umaga yung, tungkol sa impeachment, a little bit of it, pero talagang ang dami-daming dapat pag-usapan tungkol diyan sa impeachment na 'yan. At, yung, kung ano ba ang implikasyon nito 'no. So, hindi na ako masyadong babalik dun sa kung ano yung napag-usapan, pero meron kasi mga nagme-message sa'kin kasi gawa ng yung, impeachment na articles of impeachment na nakita niyo kanina ay isang page lamang 'no at, maraming, actually nakakatuwang mga reaction 'no sa sa mga post natin 'no. Isa na nga yung sa meltdown, yung mismong title ko 'di ba, meltdown daw. So, hello Emily, magandang umaga, magandang gabi sa iyo. Ay hindi, umaga si Emily, nasa Pilipinas si Emily. Oo. So, ang sabi nila sa akin ay, Tita It, meron ka bang full copy ng, articles of, impeachment na yon? Kasi mukhang mas tuwa daw na, gusto pa daw nilang matawa 'no. So the article of impeachment, yung kopya na binasa namin ni Parts kanina parang ano siya, summary 'no. Hindi ko alam kung yung summary na yon is yung kasama doon sa full page. This 50 pages 'no, yung actual, article at actually at ako'y magpo-promote kahit hindi ko sila masyadong type, makikita mo 'yan sa, website ng Rappler 'no. So makikita ko sa'yo kung saan, siya makikita para mabasa din natin 'no. Eto share ko ngayon para makikita ninyo, teka hindi 'yan, mali, mali, stop. Eto pala yung rules 'no. Eto yung sa Rappler, hold on. Eto na. Mabilisan lang, 1 second. Eto siya. So, hindi natin siya mada-download, nakikita niyo naman ano. At siya ay, anong tawag dito, malaki ba siya? Wait lang.
Tingnan ko kung malalakihan natin ng bongga. Ay hindi, lumiit lalo. So, ayan, ako na lang ang ang liliit, ayan. So, diyaan, makikita nyo yung full text, 50 pages of which, no? Medyo siguro hindi ko alam kung mapapalaki ko to. So, yung article, from article 10, and then 20 to 25, no? Yun yung actually binubugbog natin, 23 and 24. Makikita nyo talaga dito from article 1. So it's interesting to read if you have time, no. Hindi wala lang akong script, so you guys can actually download it. Dito mapapansin nyo, from Article 1, I think until Article 5, it's about the confidential fund na naman. Ang walang katapusang confidential funds, and they're also using the same evidence na ginagamit naman doon sa House of Representatives na kanilang ginamit. So, if you're going to read this, it's the same, no? Ang mahirap dito, as we all know, is hindi pa naman tapos yung audit nito at may mga nangyayari pang mga apela and everything, hindi pa sarado, talagang inakyat na nila sa impeachment process, no? So makikita nyo yan, ito na naman sa Article 2, confidential funds na naman. So there's nothing new, and we already expected na again dito manggagaling ang kanyang well, at least the first few articles, no, sa betrayal of public trust is dito siya pumapasok, no. So puro pera, kaperahan, no. So, and then of course makikita nyo as they move along. Ewan ko kung nakikita nyo, teka lang, check ko nga yung aking mga comments kasi hindi ko yan mababasa yung comments pag nagbabasa tayo. And then, ito, puro kaperahan na yan na talaga daw hindi siya nag-liquidate, mga ganon ba. Ito, 15 billion, puro mga exaggerated yung mga numbers, of course, dahil hindi pa naman nasara itong mga cases na to, at yung iba naman ay talaga namang inayos na, hindi talaga nila kumbaga ang feeling ko dito inilagay na lang nila lahat-lahat ng pwede na lang ilagay whether or not na-resolve. So you will find that interesting in the way they presented their articles, no? So eto pa, ano yung tapos puro ayan, ill-gotten wealth daw, no? Itong 111 million deposited to her personal accounts. I think we discussed this in the summary kanina. Ito yung kay yung allegation ni Trillanes na yun nga pinabulaanan na ng AMLAC. So talagang yung tipong eto na-resolve na to. Sinabi na ng AMLAC na hindi. Bakit pa nila sinama also sa article na to? Feeling ko nga ito parang ano ba to, pinrepare nila a long time ago, tapos yun yung unti-unti nilang nilalabas in public and even sa House of Representatives. Nag-gets nyo? Tapos, nung time na para gustong-gusto na nila talagang, or yung time has come for them to file the impeachment, ay kaya ganyan na na-collate na lang, na-summarize na lahat. Although, during yung paunti-unting pag-hearing nila sa Quadcom, sa House of Representatives, lumalabas itong mga articles na to paunti-unti. So, I'm also thinking they probably did not bother to even remove the things that have been resolved, no? Like yung question of yung sa AMLAC nga, no? I think this is it, no? Sinabi na ng mismong AMLAC na wala, hindi galing sa amin yan, and even sinita pa ng mga House of Representative mismo yung pinanggalingan ng source, yung source nga ni Trillanes, which remains questionable until now. You have to remember, no, pagdating sa impeachment, this will be a matter of evidence. We will talk about that a little bit later, no. Although hindi ito criminal
Anong bang tawag dito? This is not a legal matter, no? It is a political exercise. Pero tama 'yan 'no, may mga nagsasabing huwag tayong magbunyi kasi mahina yung kaso 'no. Ayun yung, medyo parang feeling natin, ano tayo 'no, masyado tayong kampante and, because mahina ang, case na inihain nila. But in fact, because this is just a matter of numbers, baka mamaya dun tayo masilat 'no. It is a political process, so nagbibilang ka ng kung sino yung panig at saka yung hindi. Although mahigpit siya sa ebidensya. So tutuloy natin 'no, diyan natin actually nakita yung mga, yung ibang parts pa na hindi actually nakita doon sa ini-share namin kanina 'no. So, of course yung mga nakakatawang part, na ayun na, yun. Hmm. Yung nakakatawang part ay hindi na niya pinapakita yung page, ayun hindi, ayan. Yung mga nakakatawang part, yung mga meltdowns, gano'n 'no, yung tantrums, of course hindi naman talaga 'yan kasama 'no. Ito yung mga well, if you are interested to really look at it later 'no, ito kumpleto talaga 'yan, pati pirma, sino yung nagdala, 'yan. So, mababasa niyo 'yan ng bonggang-bongga later, okay. So, anyway papakita ko din naman sa inyo yung rules 'no, may rules of procedure dito ako gagamit, ng, ibang page 'no, this is the Lawfield Project at, meron lang akong konting ipapakita sa inyo para lang ma-appreciate natin 'no, kung, ano ba ang gagamitin na rules. So, dito medyo mahigpit na 'no, ang pagde-deliberate nila sa hearing, natural 'no, tatanggalan mo ng kapangyarihan ang pangalawang, pinakamataas na, ah, posisyon sa Pilipinas 'no. So, dito makikita niyo na of course nandun na sila, ininitiate na nila yung impeachment 'no, at, ito ay through a verified complaint ng isang, a member of the House of Representatives. So ito siya 'no, tatlong puwede kang mag-file, in either, of one of these, ways 'no, and this time may nag-endorse ito ngang si Percival Sendanya 'no, yung, akbayan ba 'yun, si party list, oo. So siya yung nag-endorse nito kasama ng, siya'y tinulungan nila Laila de Lima at saka ni Father Flavie Villanueva 'no. So, sabi ko nga itong mga kakaibang nilalang ay nagsama-sama para lang mag-file ng impeachment complaint na ang nakakatawa kasi siyempre alam naman natin si Laila de Lima ay isang, well, propesora ng abogasya 'no. I don't know if she's still in active practice kasi nung binabasa ko yung roster ng mga abogada ay nandun pa yung pangalan niya. Although in 2012, isang beses siyang na-file-an ng disbarment, inapila niya at hindi pumasa 'no. Pagkatapos ay ngayon may dalawang disbarment cases pa siya naka-open na hindi naman natin nakita kung nasara na o hindi. But, suffice to know na most legally trained individuals naman, alam naman nila yung kung ano yung hindi maganda yung pagkakagawa ng mga pleadings or mga motions nila 'no. In our case kasi nakita lang natin yung summary 'no, yung summary kanina umaga and kung babasahin mo pa din naman yung mga individual, articles na may explanation, kulang talaga siya sa ebidensya 'no. So, in particularly dito sa impeachment proceedings na 'to, maghahanap pa rin 'yan ng, probable cause. So mag-uumpisa 'yan sa Committee on Justice 'no. Sino ba ang Committee on Justice? 'Yan ang nasilip niyo na ba kung sino? Sige, bibigyan ko kayo ng idea ha, kung sino na naman yung
Committee on Justice, no? Hold on. Pasensya na kayo, medyo may pagka-legalistic 'to, pero hindi naman gano'n. So, ano lang, ano lang siya, kumbaga easy-easy lang pag-uusapan natin. Oh, ayan nakikita niyo ngayon, ewan ko nakikita niyo 'to, yung Committee on Justice, kung sino yung aaral nito 'no, kung ang laman ba ng, ipinasa nila na, na impeachment articles ay, sufficient in form and in substance. Ang ibig sabihin sa form 'no, yung paano siya pagkakagawa, tama ba yung pagkakagawa niya no, yung mga kailangan bang isulat, kailangan bang i-submit sa dokumento at yung pagkakaporma niya, kumpleto ba 'yan, 'di ba? Na-verify ba, yung mga napirmahan ba lahat, yung dun sa substance naman is meron ba talagang rason, may laman ba, sapat ba yung, mga sinabi sa loob nung impeachment na yon para magkaroon ng dahilan to further the hearing 'no, para i-deliberate ito sa buong, House. So, pagkatapos nga aakyat na yon sa Senado 'no. Eto yung members ng Committee on Justice sa 19th Congress. So, ang 19th Congress is hanggang June lang ng 2025. 'No? Tapos, 18 days na lang, 18 session days, 'yun yung, originally scheduled 'no. So eto yung mga members at chairperson at saka vice chairperson. Lahat ito abogado. Okay, so lahat sila abogado. So hindi puwede yung, mga ordinaryo nandito na walang legal background 'no. So ang nakakatakot kung makikita niyo siyempre 'no, kikilatisin mo na ngayon kung sino ba at saang partido ba nakaalyado itong mga miyembro na 'to 'no. 'Di ko na iisa-isahin, bubulagahin ko na lang kayo sa bandang baba 'no. Yung mga vice chairpersons, nandiyan si Luistro, si Nograles, 'no? Actually itong si, Juliet Marie Ferrer, if I'm not mistaken, maka-BBM din 'to, no? So kung, bubusiksikin niyo, doon tayo medyo mag, nenerbyusan. Ito PDP 'to, ewan ko PDP pa rin ba hanggang ngayon, malamang 'no. So meron naman, kaalyado ang ang kinakatigan natin na hopefully ay of course manaig ang kanilang pagiging abogado at talagang pag-aralan nilang mabuti kung ang sinabing impeachment ay may laman. So iyon, ang rules na gagamitin diyan as we said is yung rules ng, criminal court 'no. Ah, Eto, sa rules of procedure na mabilisan lang tayo kasi mamaya mag-uusap pa tayong mga nakakaano, medyo light moments naman para lang meron tayong idea 'no. So, ang, ang required na vote, pinag-usapan na natin, is at least 1/3 of all members of the House. Kaninang umaga, kung mag-team replay kayo sa top, maririnig nyo na yan. But what I want to emphasize is eto Rule 7, the applicability of the Rules of Criminal Procedure under Section 16. The rules of criminal procedure under the rules of court shall, as far as practicable, apply to impeachment proceedings before the House. So that means pati rules on evidence pertaining to criminal cases dapat masunod. So mahigpit, no? Mahigpit talaga 'yan kasi when it comes to criminal procedures, hindi siya you need to be able to prove, no? Hindi preponderance of evidence, hindi yan. Talagang yung ebidensya mo diyan dapat malakas in order to show that talagang merong cause for the impeachment.
Do'n tayo niyan magkakatalo 'no. Siyempre dahil political practice 'yan, kagaya ng sinabi natin, 'di naman 'yan korte 'no, political practice 'yan. Baka yung sasabihin na kung ikaw ay nasa court talaga, feeling mo hindi pa sapat 'yan, pero pagdating sa house, miski ano na lang, kasi tingnan mo naman yung Quadcom, 'di ba? So do'n tayo magkakatalo, 'di ba? Ano yung sumbagay? Sumbagay pala. Ay, Bisaya ba yun o gata? Sumbagay Oh, hi Shinji, tsaka si Shinshin. Suntukan. Oo, puwede anyway, 'yun yung point natin do'n 'no, it is a political practice, it is not a, legal, hindi sa engkuwentro na legal 'no. So, ang kinakabahan lang natin of course is 'yun nga, baka hindi nila sundan masyado yung rules. Ah, Alam niyo ba hindi naman first time, hindi madalang yung possible impeachment, nangyayari yan kada may bagong pangulo 'no, marami talagang nag-a-attempt na i-impeach yung mga, pangulo natin 'no. Wala talaga actually masyadong nakakaligtas niyan 'no. Umpisa pa lang kay Elpidio Quirino meron na. So hindi bago ito 'no, kasi part ito ng ating kapangyarihan sa Constitution. Puwede tayong magtanggal ng ating mga, pinuno kung talagang lumalabis na sila 'no. Si Diosdado Macapagal puro sa pagnanakaw actually 'no, yung, ano nila yung, graft and corruption actually. Tapos, yung naunang Marcos, President Marcos 'no, graft and corruption din. Pero ang problema kasi inuurong pagdating sa House of Representatives, hindi natutuloy. Yung Committee on Justice hindi siya naniniwala na dapat tuluyan. Kaya hindi sila talaga umaabot sa Senate 'no. Tapos si Cory Aquino, graft and corruption din. Si Joseph Estrada, bribery, graft and corruption. Ito natigil 'to 'no, yung part na 'to. Nag-resign siya 'no, aakyat na sa Senado kaya hindi siya tsaka ulinagan na niya na may pangalawang EDSA, nakialam na yung military. So, yun yung naging, mitsa nung second revolution. Hindi siya actually natuloy dahil nga sa naririnig niya na magkakagano'n at saka nandun na yung military, nag-resign na siya which, eventually it stopped the, process itself. Remember 'no, kung hindi siya na-impeach, hindi siya na-penalize kasi parang resigned siya, 'no? And then si Gloria Macapagal Arroyo, naku ang dami nito, 4 years, 4 times siyang na-impeach. No, at least yung 4 times siyang nagkaroon ng complaints for, lying, cheating, and stealing. Paulit-ulit for the 2004 presidential election, yung dinaya daw niya si Fernando Po 'no. Tapos si Benigno Aquino, as in lahat, ng presidente wala yatang nakalusot. So, ag this becomes a political process. May tatlo lang talagang, natuluyan 'no, si Aniano Desierto, tapos si Hilario ano ba 'to, Joseline Datangcangco, tatlo lang talaga at saka si Chief Justice Renato Corona. Yung iba naman, ah oo. Andres Bautista, Renato Corona, Merceditas Gutierrez, si Joseph Estrada, hindi naman talaga siya natuluyan. So ayun, hindi bago ang prosesong ito sa ating, politika and, again, it is a political process. Yes, 4 times, 4 na beses Shinshin paulit-ulit. Yun yung paulit-ulit yung ano, reason. Hindi alam niyo. Hindi puwedeng halimbawa 'yun, 4 times 'yun 'no, hindi puwede sa, um, ano ba, pagka na-refuse or hindi natuloy yung, impeachment,
kailangan mag-antay pa sila ng 1 taon. So there's a bar of 1 year. So na-explain ko nga kanina, no, sa amateur pundit. Sabi ko, maganda man o pangit yung pagkakagawa ng articles of impeachment. Kahit mali-mali pa yan. Basta i-final mo, magsa-start na yung bar of 1 year. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-file uli within 1 year. So, assuming ito nga, na-i-file na, hindi assuming, na-i-file na nga nitong mga kakaibang nilalang na to, no? Sila Laila de Lima, sila Father Flavi. Na-i-file na nila, so pumatak na yung 1 year. So, kung mali-mali man yung article of incorporation at maraming sablay, no, na pinakita ko na sa inyo, saan yung babasahin at kahit pangkaraniwang tao, talaga namang most of it maiintindihan nyo. Kung mali-mali, hindi na nila makakasuhan. Again, within the year at least, no? At by that time, magkaroon ng eleksyon, ay sana naman may mga bago na tayong kapanalig diyan sa Senado, no? Kasi of course yung final arbiter niyan will be the Senate. Kung magkakaroon sila ng enough na power, kaya nga nakikiusap tayo na sana complete Dutertista line kasi umabot man doon sa point na yon na magbobotohan, umabot man doon sa sukdulan kumbaga, no, we have the numbers para isalba natin. Ang ano kasi dito mga pamangkin is we don't want her actually to be impeached because first and foremost, that will prevent her from running for any other office in the future. So, hindi naman, syempre, alam naman natin, Sara is already, VP is already at the point of no return. No? Yung, hindi na, kumbaga, all or nothing na siya ngayon eh. All or nothing na. Of course, we want to safeguard the 2028 election for her, assuming na she will still be allowed to run in 2028. Pero mga pamangkin, syempre may konting dasal, no? Yung mga marunong mambarang anak ko, baka mamaya ako din ay ano dito, no? Baka mamaya mo, no? May mangyari, yung VP natin ay maging presidente ng by natural causes, no? Diba? At least nandyan pa siya. So may 1 year pa tayo, no? So ano ba mangyayari pag na-impeach siya? Sino ang magiging vice presidente? Yan, diyan. Yan ang pag-uusapan natin. 'Di ba? Shinshin, wala na akong maisip, barang na lang. Parang feeling ko hindi umeepekto yung ating collective ano ba yan? Collective wish na, na mababait kasi tayong tao. Yung mga Duterte, pro Duterte, mababait pa din tayo, no? Hindi natin iniisipan ng masama yung kapwa natin, ano? Pero siyempre yung naka-fingers crossed tayo. Sana may mangyari, Kahit mag-Jombaga na lang sila sa palasyo. Tapos mag-code black and blue na naman. Parang gano'n na lang. Anyway, pagkatapos ba ng halalan ang paghahatol sa impeachment or before po? They only have 18 session days. So it's mathematically it's quite impossible kung magko-compute ka na maabutan pa nila yon kasi they have for each house at least 60 days. Kung 16 days lang, 120 days, o di hindi talaga. Hindi mo naman mapupersa yung resulta niyan, no? So it's quite improbable if not if not impossible na matatapos nila 'yan. So sa akin, it was a benefit for us. We bought 1 year because we are assuming hindi matatapos yung proseso at mapapalitan na yung mga tao at tapos na yung 19th Congress. Hindi pwedeng ituloy kasi ng next Congress yung hearing na yan. So ang ibig sabihin nun is
puwersado silang tapusin 'yan before the 19th Congress finishes. 18 sessions na lang sila. O paano 'yan? So, ano ba yung purpose, bakit sila nag-file? Kaya kanina nga, pinag-usapan na natin. This is more to please the ego of the, HOR, speaker na ito, ginawa pa din nila kasi nga 'di pa nga, may bilin, may taga-bilin na yung taga Malacanang, si Baby M na 'wag na muna 'no, kasi pakalmahin na natin. It's counterproductive daw, magsasayang daw tayo ng panahon 'no. We don't know kung ano talaga yung, ano dun, ano ba yung intensyon dun mga pamangkin 'no. Pero the point there is, sinabi niya yun, it was, he admitted it, although we don't know the real intention, and it may be one of his, alam mo, teleserye na naman niya na sinulat, part ng teleserye na sinulat ng pangit nilang mga writers. Pero it bought us time, meaning kung palpak nga yung pagkakagawa niyan at hindi talaga aabot sa dapat na panahon, takdang panahon, we have 1 year. Para unang-una is malay mo magkaroon ng, advantage yung luklok ni Trump, in the next few months, maiba yung mga foreign policies at maapektuhan, ang pamamalakad ng gobyerno natin. Ang pangalawa naman din is yun nga, magkaroon ng shifting ng mga partido, ng mga players sa politics at mas marami tayong maging kakampi. Anything can happen kasi matagal-tagal pa naman 'yan 'no, at saka sa nangyayari sa atin halos araw-araw may ganap. Hindi na natin, nandiyan na yung ongoing pa na EDSA na obviously nagkaroon ng malaking impact 'no, sa mga pagkilos ng mga tao diyan sa palasyo at yung mga nakapaligid na cronies sa kanila. So, yung pagpunta sa EDSA, alam mo maraming opinyon diyan at, bawat umaga meron kang naririnig 'no, yung iba hindi pumupunta, yung iba'y pumupunta tapos may kanya-kanyang opinyon na, pero you cannot hide the fact na nagkaroon siya ng impact 'no, na nagkaroon siya ng, epekto sa pangkalahatang pagpaplano nila ngayon 'no. Kasi parang konting dagdag lang ng tao, may mga pulis na, may mga kumbaga talagang meron na silang trauma 'no. Hindi man kasing dami yung mga tao, kung kayo man ang mga Marcos 'no, Shinshin, ikaw. Halimbawa, ikaw ay, pamilya ng Marcos at hindi hindi ka ba medyo mato-trauma 'pag dumadaan ka sa EDSA, 'di ba? Kahit siguro magsho-shopping ka lang papuntang papuntang Mega Mall or, ano ba 'yun, Mega Mall na ano ba 'yung mga uso ngayon? Punta ka ng BGC, siyempre dadaan ka ng, bandang, anong area nga ba 'yun? Basta dun sa may, papuntang Mega Mall 'no, papasok ng, ah, Bonifacio. Kung ikaw yung dating Marcos, Diyos ko, hindi ko nga gustong makita yung kalsadang yun. Para ka para ka laging bumabalik sa panahon na kayo'y pinatapon sa Hawaii, 'di ba? So, iyon ay isang simbolo para sa kanila 'no, na kailangan nilang makontrol, mga tao sa EDSA. Kaya siguro binili na rin ano. Hindi, pero ang bumili kasi niyan yung mga dilawan, 'di ba? So, kaso, ewan ko ba, yung dilaw, pula, tsaka pink parang iisa lang yung, yung kanilang, hindi yun Menjola, Shinji, eh. Yung area na sinasabi ko, yung sa may, BGC, papuntang BGC, yan yung area ng mga dating mayayaman yan, eh, yung sa Mega Mall, yung mga yon, yan. Unipink, oo. Tapos, alam mo na tuwang-tuwa yang mga Pinklawan 'no. Tuwang-tuwa sila kasi akala nila, "Yes, nagkakagulo kayo, yes, mag-aantay lang kami, yes." Julol. Eh
Buti sana kung isang henyo ang kanilang ulo 'no. Buti sana kung makita natin na talagang may ibubuga yan. Eh, si Sarah nga nanjojombag at saka sobrang talino. Sobrang ang dami ng nagawa, eh, wala pa ding I mean, right now kayang-kayanin nila, pinagtutulong-tulungan nila. Ang dami pa niyang naka-backup na tao sa likod niya, mahal na mahal siya ng taong bayan, tsaka marami na siyang napatunayan. Palagay niyo tuwang-tuwa yung mga nasa Pink 'no, yang si Lenny Lugaw. Ano kayang kaya niyang gawin kung hindi kaya yan umiyak araw-araw 'no, kung saka-sakali man na dumating na siya yung nandun sa sitwasyon. Kung si Super Inday nga yung ginaganyan nila, kumbaga siya na yung anong tawag din, Wonder Woman na yan. May bulletproof vest, lahat na. Ikaw pa na ano mo, ang hina-hina ng dating mo, wala ka pang napapatunayan 'no. Tatamaan ako sa mga Lenin nito. Ang point ko lang eto, huwag kayo masyadong happy na pinahihirapan, nila si Sarah at pagkatapos palagay niyo kayo yung pupulot sa lahat ng spoils. Hindi mangyayari 'yan. Bago pa nila ibigay sa inyo ang trono 'no, hindi nila ibibigay yung trono, ililipat nila yan kay Sandro Marcos o kay Charis at saka o kaya ililipat na rin lang nila kay Martin Romualdez. So, hindi kayo makikinabang diyan. 'No? Kaya huwag kayong matuwa-tuwa. So, na ano lang ako yung tuwang-tuwa sila, tahimik sila, gano'n. Akala nila pinaglalaban sila, hindi, ano kayo diyan, kumbaga yung laban ito ng mga nananalo, mga talunan, tabi-tabi muna kayo. Eh, anyway, oo nga Shinji, nasaan ba si Sandro? Ano bang nangyayari ngayon 'no? Medyo ano sila ngayon, eh, yung tinapang-tapang nila noong ano ba, nung, ano ba yung nagsalita siya? Gigil sila dahil sinabi ni Sarah yung ano, yung, if, something happens to me, kung saan siya kinakasuhan sa NBI, ay no, sa pagte-threaten daw kuno sa mga magulang ni Sandro 'no, 'di ba? Tapos ngayon ewan ko lang parehab. Nandiyan lang naman 'di ba, hindi lang masyadong nagsasalita 'no. Nung party ba nakita niyo, nung Christmas lighting, akala ko ba austerity measures, ba't may party-party na naman? Sagutin niyo nga ako. Ano kaya kinain nila nun, Jollibee lang? Ah. 'Di ba kakabilin lang niya, wala mo na mag-party-party, puwede pala na sila lang 'no? Nakita niyo ba kung sino yung mga umattend dun sa party-ng 'yan? Nakita niyo ba yung Christmas lighting, ceremony tapos nandun sila yung mga Voltes 5, correct, 'di ba? Oh, 'wag mong sabihin kanya-kanyang baon yun, wala mang gastos sa Tita Its kasi kanya-kanyang baon. Itong mga taong 'to 'no, magsasabi pero hindi naman nila sinusunod yung sarili nilang mga rules 'no. Oo, sana kung yung pagkain nila turon, lumpia, gano'n 'di ba? O 'di ba nung si Tatay Digong ano ba, munggo, tapos may daing. Ang sarap kaya nun 'no? Pagkaing ano yun, comfort food, 'di ba? Oh, pero yun nga, sa makatuwid 'no, itong impeachment na 'to, balik tayo sa impeachment kung saan-saan na tayo napunta. Balik tayo sa impeachment. Nagbabasa ako ng mga damdamin ba ng mga siyempre tayo kasi ano na tayo, eh, pro Duterte na tayo 'no, Duterte tayo, eh. Kung minsan iniisip ko dapat magbasa tayo sa ibang mga page naman makita natin 'no, kung ano yung mga pinagsasabi nila. Pero magbabasa ako ngayon yung mga 'di kilalang guest yung mga turon sa kanila steak. Buti alam mo nandun yung Voltes 5, nakita niyo yung nandun sila, yung mga kaklase daw ni ano, sila Anton, nandun yata, eh. Ah,
Kaya ano ba, ibang party yata ang naganap, eh. Anyway, tingnan natin yung mga sinasagot niyo sa akin na yung mga post ba na nakakatuwa 'no. Tapos ay tayo'y magpapaalam na. Gusto ko lang talaga kayong, makausap ngayon kasi yung mga iba sa inyo kasi hindi ko na ano 'pag umaga, yung oras ba na nila pards hindi kayo nakaka-live. Oh, ito yung sinasabi ko, nakikita niyo 'no? Ito yung sinasabi ko na teka nga, ano ba itsura nito kapag ay maliit siya. Sana malaki. Paano ba lalakihan 'to? Ako lang lumaki, pero hindi siya malaki-malaki. Anyway, ito yung summary. Summary lang 'to kasi yung, pinakita ko yun yung 50 pages 'no, na talagang mababasa niyo, ha. Basahin niyo ngayon assignment, mag-e-exam tayo bukas, ha, para pag-usapan natin. Oh, kung ano-ano yung mga comments na pinagsasabi niyo, eto, oh. Eto pala yan si Boy Kulit hinihingan ako nung, full digital copy. So yan Boy Kulit hindi ka naman nanood, kung nandiyan ka man 'no, puntahan mo lang siya sa Rappler tapos basahin hindi mo siya ma-download, eh. Tapos tinry ko ring i-screenshot para sana mapanood natin, hindi ko rin, hindi ko mapagtiyatiyagaan yun kasi 50 pages 'no, ayoko mag-spend ng birthday ko next year na hindi pa ako tapos diyan. Anyway, 'di ba? Settle na lang nila sa barangay. Kasi kasi ito yung sinasabi nila, yung, section 20 ayan, 'di ba? Throwing a tantrum and acting like a spoiled brat, oh, 'di ba? Oh, kaya sabi i-ano na lang, i-settle na lang sa barangay. Tapos itong aking, BFF na si Jenny BF, sabi niya, "Kunwari thesis pero bagsak sa first draft pa lang." Uy, 'pag binasa mo yung 50 pages, Jen, medyo ano, may laman naman ng kung from a scale of 1 to 10 may laman naman siya, 2 lang 'no, hindi pa napasahawa. 'Di ba? Ano yung Article 24? Ouch naman kay Liza, hindi man lang nabanggit sa Article 24. Ang Article 24, second meltdown, 'di ba? So, parang yelo nga lang 'no, sa first meltdown natunaw tapos nag-freeze uli, tapos nag-meltdown uli nung November 24, admitting having contracted an assassin to kill high-ranking officials, including President Marcos and Speaker Romualdez. Siyempre 'no, sa NBI nga 'di ba sinabi kasama pa si Lisa yung our leaders, yung tatlong leaders. So, kailan pa naging leader yun? Wala nga mandato yun 'no. Pero sabi, should her life be endangered, 'no? Showing the depths or extent of her mental incapacity, her depravity, and lack of mental fitness to continue holding the office. Susme! Ay, Diyos ko. Anyway, ano pa? Ah, ito, Reden Rivera, 'no? Hindi na nga need magsalita pa ang Vice President diyan. Ang burden of proof ay nasa accuser. Yun yung tama. Kasi dahil ito ay criminal case, ang paggamit ang proceedings ay parang sa criminal case, who he accuses has the burden of proof. Ano ba ibig sabihin nun, 'no? Kasi diyan sa Quadcom baligtad, 'no? No, humihingi sila ng pruweba dun sa inaakusahan nila, baligtad, eh. Kaya kaya dito sa impeachment, ang burden of proof ay nasa nag-aakusa, 'no? So, nung basahin natin ang kanilang, final nila na articles of impeachment, it's the same things that they were presenting during the different, hearings diyaan sa House of Representative that we know naman half of those or more than half is fabricated.
So, ewan lang natin again kung how the Committee on Justice will look at it, no? Oh, ayan, 'di ba? Oh, teka, ano pa ba? Marami. Iba-iba talaga tayo ng ano, sabi ko, kung pumasa ang impeachment kay VP kahit ang obob ng articles nila, setting a low standard as a precedent. Mas mapapadali pag si Baby M na ang i-impeach ni Tambi, di ba? What do I mean by this? It is dangerous kung ano yung ginawa nila, mga pamangkin. Kapag pumasa yan, at ibig sabihin ay napakapangit na ng pagkakapresenta ng kaso. Ang super babaw. Kumbaga it's pang-elementary, pang-grade school. Ganon. At dahil of course it is politics at malamang ay nakapasa yan dahil sa political process, paano pala kapag may inupo sila dyan at may gusto na naman silang i-impeach? Namely, sino? Si Baby M na mismo o kung sino man ang aayawan nila. So, setting a precedent means yun na yung gagayahin nilang threshold. So, kapag binaba mo yung threshold, yun na yung bagong rule. No? So, kung yun na yung bagong rule, meaning it will be very easy for somebody to get impeached just for a mere meltdown or a tantrum. Pero ang ginawa nila diyan, idinamihan talaga nila yung mga pwede nilang itapon na these are not impeachable offenses. Ginawa lang nila parang mga corroborating instances lang na pinagsama-sama nila to prove their point. Pero non sequitur naman. Non sequitur means they don't follow, no? Kumbaga pag pinagsama-sama mo, 1 plus 1 is not equals to 3. So, ang nangyayari sa kanila is pinagsama-sama nila ang lahat ng nakikita ng public and those that happened in the last few weeks. Kaya sabi ko, na-prepare na to before. Kasi itong mga ebidensyang to, yun ang ginamit nila Trillanes, yun ang lumalabas ngayon pa unti-unti ah, sa mga eksena sa HOR. Nagigets nyo ba ako? Yung parang, ito yung master plan na inunti-unti lang nila pinapalabas yung bawat pangyayari. Tapos ngayon, pinagsama-sama nila sa isang article of impeachment, which is ang pangit na ngayon kasi may mga items na doon that should have been stricken out already. No? Kasi meron ng question on evidence. Like for example, yun nga kay Trillanes wherein imagine AMLAC itself nandoon sa HOR sinabing no, we did not provide it. And ang nakakatakot, no, the same evidence were already forwarded to ICC. So, kung tatanggapin niya ng ICC at kung ang grupo ni Trillanes provided them this ineffective and invalid na mga dokumento, kapag pinapasok yan, pag ginamit niya ng ICC, then we really have a problem with that kind of tribunal. 'Di ba? Kasi nakita niyo naman yung mga dokumento, wala ngang pangalan ng bangko or wala yata account number, but it was incomplete. Kaya paanong pumasok sa articles of incorporation, sa articles of impeachment 'yon when the AMLAC itself, when they testified sa House of Representatives, itinanggi niya. So, are they going to call back for AMLAC again and ask them, ano ba, totoo ba to? Are they going to do that again? Yun yung point ko. Tapos COA, di ba? A lot of those in the COA were already settled. Marami doon. Binalik na naman nila. Ano na naman gagawin nila? Ipapatawag na naman nila yung COA to settle that. But the Vice President
Office of the Vice President, marami pa siyang oras, 'no, para sa mga ibang items diyan, may appeal period pa. Bakit mo kinasuhan ng impeachment, hindi pa tapos yung kaso? So, these are all ridiculous to me, and ang pinagtataka ko is si Leila de Lima was there. O sabihin na natin yung si Sendanya na hindi ko alam saan galing lupalop, at saka sabihin mo na si Father Flavi na medyo na hindi ko rin naikwento nga kanina, hinahanap ko history niya from 2006 to 2016. Kesyo nasa East Timor, kesyo nasa Indonesia. Wala tayong makitang dokumento saan galing talaga 'tong paring 'to, 'no? And then you have Sendanya who only worked once in his life, and that's with Akbayan. So, and then of maintindihan ko kung hindi nila alam, pero itong si Leila de Lima was a law professor, puwedeng lawyer pa din siya, and had managed her own. She was a managing director ng isang sarili niyang law firm yata at one time, 'no? I don't know if she's in active practice now, but maybe she's unemployed now, kasi bakit gano'n, 'no? Wala namang pinaggagawa 'tong mga 'to, but the least she could have done was to check yung substance ng kanilang mga, ng kanilang filing. Kasi sa totoo lang, 'no, ang pangit talaga, even if yung summary siguro, yung summary na yun, 'wag yun ang basahin niyo. Basahin niyo yung 50 pages na full text. Tapos makikita niyo yung sinasabi ko na tatapos na 'to, na-solve na 'to, at saka nansikitur yung ibang items. Hindi 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 yun, kumbaga gagawa ka ng gusto mong meron kang theory, may premise ka, bato ka ng bato ng ebidensya pero hindi siya tumutugma, gano'n yun, 'no? Anyway, nakadami tayo ng oras ngayon, at itong aking mga titas angels, yung iba dito nandito na. Shinshin, nasaan ka ngayon? Sa China ka ba? Pangalan mo Shinshin, eh. Ah, Nasaan ka ba? Binabasa ko yung mga comments niyo, eh. Para bukas kung ano, ito. Oo, oo nga. Teka. Nakakahiya sa buong mundo. Well, ah Mas okey na din siguro, 'no, na na makita ng buong mundo kasi wala tayong venue, 'no, hindi tayo kino-cover maayos ng media, mainstream media. Uy, kanina na ano ko lang, napanood ko dun sa isang live, Maisog yata yung nagbigay ng parang, recognition dito kay Badong Aratiles na bilang the new media daw ang mga vloggers. 'Di ba nakakataba naman ng puso, sabi ko, kahit ba yung konti lang yung followers, media na din, sabi ko gano'n. Pero well, it's true, 'no, at some point yung ang laki ng sakripisyo ng mga vloggers, yung mga pumupunta diyan sa EDSA, yung mga nagwo-walking lang. Alam niyo yung vlogger na naglalakad lang siya, tapos pupunta siya dun sa Dolomite Beach, 'no? 'Yun, mga totoong ganap 'yun, eh, totoong buhay 'yun na, ah, lalo na tayong mga nasa abroad. Sabihin niyo sa akin, 'di ba kayo nag-e-enjoy 'pag nakikita niyo yung mga vlogger na 'yun, pinapakita nila yung paligid nila. Ay, nasa Taiwan pala si Shinshin. 'Di ba, kayong mga nasa abroad na hindi nakakauwi ng lagi, 'di ba 'pag napapunta yung vlogger malapit sa inyo, natutuwa kayo, "Ay, gano'n na pala yung itsura do'n, meron na palang mga puno do'n," gano'n. 'Di ba, gusto niyo nakikita yung, mga kalsada, iyon, trabaho yun at media na sila. Dati kasi yun nga, yung mga mainstream media, 'no, kailangan pa ng mga higanteng mga kamera, kailangan pa nila ng mga crew. Ang tagal tuloy nilang labas ng mga ganap. Pero itong mga vloggers kagaya namin o kagaya ko, 'no, 'pag nakakita ako ng maganda-gandang, gagawin, ilabas ko lang yung camera ko, 'no, kahit paling-paling siya, sige lang. Kasi orada, 'no, we're there. Tsaka kahit pigil-pigilan kaming pumasok sa mga lugar, sisingit at sisingit. At saka napaka-ano na, ah
ang tawag dito, active talaga, may active participation. Naalala niyo dun sa EDSA may pumasok na BBM yata na vlogger? Aba, muntik ng kuyugin ng mga DDS 'no, yung, BBM vlogger na yun. Bakit naman kasi wala naman respeto? Bakit kailangan na, harapan na bastusin naman yung event ng puwede naman sa malayo 'no, tsaka ka mag-cover. Pero yung i-infiltrate mo, pretend ka na DDS na DDS ka, eh, kabastusan na yun. Hindi niyo rin gugustuhin yun kung sa inyo mangyari yun. Eh, ang gusto niyo bang patunayan, eh, konti lang yung tao sa EDSA at hindi dadami yan kasi pinipigilan niyo, 'di ba? Palagay niyo kung hindi yan pinipigilan, eh, hindi pa yan dadami? Yung parang pag-iisip mo halimbawa galing ka ng Laguna, galing ka ng Pangasinan, galing ka ng, bandang norte tapos hindi ka sure kung makakalusot ka sa EDSA, papuntahin ka sa kung saan mo dapat pumunta. O siyempre yung mga tao nag-iisip ng gano'n 'no? At saka 'di ba nung, kasagsagan nun yung dumami yung tao, biglang dumami din yung mga lesbo. So, wala kasi sa ano natin ngayon yung mga military at saka yung kapulisan, wala sa side natin. Kaya ang dami nating kalaban, tayo-tayo lang 'no, tayo-tayo lang mga vloggers tsaka mga OFWs, mga immigrants abroad, tayo-tayo lang talaga yung nagkakapitan. Ang hirap 'no, to be honest, I don't want to sound like I'm a defeatist or anything. Araw-araw aano ako na sana may mabago, sana may ibang elemento na pumasok, hindi yung mga mambabarang 'no. Yung yung ano ba, ibang factor na makadagdag. Minsan biglang babagyo, mafa-fact check na naman si BBM, ayaw ko din naman yun kasi maraming nasasalanta on the political side of it. Napo-prove natin yung incompetence kasi naglalabasan naman yung mga tulay na basag-basag, yung walang mga bakal na mga infrastructure, na walang infrastructure, lubog, baha. Pero sa totoo lang nakakadurog ng puso yun. Kasi, baha yun, may mga taong biktima 'no. Kaya although yung iba ayan na naman fa-fact check, gano'n din naman siguro may konting ano ako pero may konting tuwa, pero mas marami yung lungkot, yung naaawa ka sa mga apektado. So, ano ba yung laging tinatanong sa'kin, "Ano bang magagawa pa natin, Tita It 'no?" We can only do so much 'no. Do we still, expect an honest election? Eh, ano bang gagawin niyo kung di kayo boboto, di mas lalo niyong mas mawawalan tayo ng pagkakataon, mai-voice out natin yung disgust natin. Kung hindi kayo pumunta, yun 'pag di kayo bumoto pagsuko na yun, eh, 'no? Ah, tinaob niyo na kaagad 'no. Although siyempre, para yan tumataya sa lotto, hindi sa Pilipinas 'no, kasi dinadaya yung lotto sa Pilipinas. Sabihin na natin na, tumaya ka ng lotto sa ibang bansa 'no. Halimbawa, sa Taiwan wala yatang lotto 'no, halimbawa sa Canada 'no. Alam niyo sa Canada ang sabi nila is, mas marami pa yung chance na tamaan ka ng 3 beses sa kidlat, kaysa manalo ka ng lotto. Pero lalo kang hindi mananalo kung hindi ka tataya, 'di ba? Oh, ako naman lagi kong tinatanong yung mga ano ko, kaibigan ko, "Tumataya ka ba? Tumataya ka ba sa lotto?" Ay sana manalo ako sa lotto, lagi ko yung sinasabi. Tapos tinatanong naman nila sa akin, "Tumataya ka ba?" "Hindi." Tapos, eh, paano ka mananalo kung di ka tumataya? Oh, ta's ibabalik ko yung tanong, sabi ko, "Ikaw ba tumataya ng lotto?" "Oo, 15 years na akong tumataya ng lotto." 15 years, shinshin, tapos sinabi ko, "Nananalo ka naman?" "Oo daw, balik taya." Oh, 'di ba? Pero sabi ko, "Di ba, ano bang gagawin mo kung mananalo ka?" Yung mga tanong na ganyan shinshineri, sasagutin, siyempre sabi niya bibili ako ng bahay at saka magshe-share din ako sa mga family and friends ko. 'Di ba? Tapos sabi ko, ah
"O, 'di ba friend mo din ako, 'di ba?" Sabi ko gano'n. Tapos, "Oo naman." Tapos, "Babalatuan mo din ako?" "Oo naman," sabi niya. Tapos siyempre tatanungin ko, "Mga magkano kaya ang balatong ibibigay mo sa'kin?" Siyempre milyon-milyon pinag-uusapan, dollars yun, sinsina, Mary, 'di ba? Tapos sabi niya sa akin, "Sige bibigyan kita ng siguro close naman tayo $100,000." Uy, dami nun. Magkano ba 'yan? Canadian mababa lang, 4,000,000. So 4,000,000. Oh, sabi ko ganyan malaki-laki na yun, makakapag-retire na ako, 100,000 is 4,000,000. Tapos sabi ko, baka naman puwedeng bumali na ako ngayon. Joke lang yun. Hindi, pero yun ba, yun yung nakakatawa na na, yung lahat ng tao gustong, manalo 'no. Tapos diyan sa Pilipinas, wala, dinadaya. O pustahan tayo niyan, meron na namang lone better. Oy, shinshin, joke ko 'yan. Pero nale-late yung aking, AI, mukhang, mabagal na yung aking internet. Oo, bumabagal na, hindi na iba na yung ano ko, lip read. Anyway, magkikita tayo uli bukas ha, kung gusto niyo lagi yung ating moment na ganito. Kasi hindi kayo taga Pilipinas, hindi rin kayo, laging nakakaabot sa prime time. Kaya ito na lang yung oras ko para sa inyo. Sana dumami-dami pa tayo at, oo 'no, bumabali na ako ng balato. Puwede naman yun, bakit ba? Oh, thank you very much, basahin niyo yung full text ng impeachment, articles of impeachment tapos kita-kita tayo uli bukas. Sabihan niyo ako kung ano natutunan niyo, ha. Thank you very much sa Titas Angels from Taiwan, Singapore, yung mga nasa US, Philippines. Salamat ng marami at laging mag-iingat, huwag magpapagamit. This has been your Tita Eat for the soft lunch. Bye.